Na-miss nyo ba ako? Baka gusto nyo na akong bumalik? Ito yung panahong ayaw nang ibalik ng lahat. Anong mangyayari kung may COVID pa rin hanggang ngayon? Anong mangyayari kung may COVID pa rin hanggang ngayon? Kung hanggang ngayon ay may COVID-19 pa rin at hindi pa ito tuluyang nawawala, maraming aspeto ng ating buhay ang patuloy na maaapektuhan. Narito ang ilang mga bagay na maaaring mangyari. Pagpapatuloy ng mga health protocols. Maaaring patuloy na ipatupad ang mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, social distancing, at regular na sanitasyon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Pagbagal ng ekonomiya. Ang mga negosyo, lalo na ang mga nasa sektor ng turismo, hospitality, at retail, ay patuloy na maapektuhan. Maaaring magpatuloy ang mga limitasyon sa kapasidad ng mga establishmento na makakaapekto sa kanilang kita. Edukasyon. Maraming paaralan at unibersidad ang maaaring magpatuloy sa online learning o hybrid setup upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Ang pisikal na pagdalo sa mga klase ay maaaring maging limitado o hindi pa rin ligtas. Pagkapagod ng healthcare workers. Ang mga healthcare workers ay patuloy na makakaranas ng mataas na antas ng stress at burnout dahil sa patuloy na pag-aalaga sa mga pasyente ng COVID-19. Vaccination at booster shots. Patuloy na magiging mahalaga ang pagbabakuna at pagbibigay ng booster shots upang mapanatili ang proteksyon laban sa virus. Maaring magkaroon ng mga bagong variant na mangangailangan ng karagdagang bakuna. Mental health. Ang mga tao ay maaaring patuloy na makaranas ng anxiety, depression, at iba pang mental health issues dahil sa patuloy na epekto ng pandemya sa kanilang buhay. Pagbabago sa pamamaraan ng pamumuhay. Ang mga pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho, pamamasyal, at pakikisalamuha ay maaaring maging pangmatagalan. Ang remote work at online transactions ay maaaring maging mas karaniwan kaysa dati. Kung patuloy na umiiral ang COVID-19, ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa ating lipunan, ekonomiya, at personal na buhay. Pero ang tanong, nawala na nga ba talaga ang COVID? Sa kabila ng malaking pagbaba ng mga kaso at pagluwag ng mga health protocols sa maraming bansa, hindi pa tuluyang nawala ang COVID-19. Ang virus na sanhi ng COVID-19 ay patuloy pa ring umiiral, bagamat sa mas mababang antas, dahil sa patuloy na pagbabakuna at natural na immunity mula sa mga taong nagkaroon ng sakit. Ang mga variant ng virus, tulad ng Omicron at iba pang mutations, ay patuloy na mino-monitor ng mga eksperto. Sa kasalukuyan, ang COVID-19 ay itinuturing na isang endemic disease sa ilang mga lugar. Ibig sabihin ay maaaring ito ay magiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, katulad ng influenza. Subalit, may posibilidad na magkaroon ng muling pagtaas ng mga kaso kung magkakaroon ng bagong variant o kung bababa ang immunity ng mga tao. Patuloy pa ring pinapayuhan ang publiko na mag-ingat, lalo na ang mga may mataas na panganib tulad ng matatanda at mga may pre-existing conditions. Ang pagbabakuna kasama ng mga booster shots ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng laban sa COVID-19 upang mapanatiling kontrolado ang pagkalat ng virus. Sa madaling salita, kahit na hindi na kasing laki ang epekto ng COVID-19 tulad noong una, hindi ibig sabihin ay tuluyan na itong nawala. Patuloy itong isang issue na nangangailangan ng pag-iingat at monitoring. Kaya kung gusto nyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at i-hit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.